Nako, iba itong sinasabi ni Senador Bato de la Rosa. Hindi daw siya magpapahuli kapag ka nagbago ang isip ng Pangulo na payagan ang ICC, lalo na kung Interpol o anumang mga otoridad na manghuhuli sa kanya, ay mukhang hindi talaga magpapahuli itong mama. Mukhang dadami talaga ang pagkakabalahan o hahanapin ng mga otoridad. Pakinggan natin ang paliwanag po niya sa report na ito ng mga media, na aking mga kasamahan sa medyang nag-i-interview at nakipag-usap kay Senador de la Rosa. Sakaling magbago ang posisyon ng Malacanang at papasukin ng tuluyan ng mga investigador ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa Duterte drug war, makakaramdam daw ng pagtatraidor si Senador Bato de la Rosa mula kay Pangulong Bongbong Marcos. I feel betrayed kung gano'n lang nangyayari. Kung totoo yan, ha? Pero kung talaga nagbago siya, yung stand niya, then masama ang loob natin. Matatanda ang sinabi ni Bato dati na pinangakuan siya ng Pangulo na hindi papasukin ang ICC dito sa Pilipinas. Pero kahapon lang, sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla na hindi nila haharangin ng Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga drug war suspect at ipadaan ito sa Interpol. Sinabi rin ng pamahalaan na hindi nila pipigilan ng ICC sakaling direktang interviewin sina De La Rosa, dating retired General Oscar Albayalde at 3 iba pang suspect sa drug war. Ayon kay Senator De La Rosa, wala pa siyang natatanggap na komunikasyon mula sa Interpol o ICC. Kung meron man, handa raw siyang magpa-interview. As a normal na human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magtatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. Sakali mang mauwi ito sa pag-i-issue ng arrest order, makikipagmatigasan daw si Bato kung ang Interpol ang maghahain nito. Pero kung PNP ang magsiserve ng warrant, sasama raw siya. Sa huli, sinabi ni Senator De La Rosa na kung sakaling magkagipitan, sana raw maprotektahan siya ng Senado. Kung ang Malacanang ay hindi manindigan para sa kanyang citizen, sana naman ang Senado ay manindigan para sa kanyang miyembro, sa kanyang isang senador niya. I just hope things will go that way. Handa ring So ayan po kita nyo, may mga pahayag na ang aking pong analysis dito at opinion ay ramdam na po ni Senador De La Rosa ang mga pwedeng mangyari. Mukhang may sapantahan na rin siya na pwede talagang ang ICC ay nandito na. Kaya nga lang, dalawa yung sinasabi niya. Pag pulis ang mag-aaresto sa kanya, sasama siya. Pero pagka daw Interpol, hindi siya sasama. At pagka daw siya ay nagbago yung desisyon ng ating Pangulo na sa isyong ito na di umano'y na ipangako sa kanya na siya ay poproteksyonan ba o hindi papayagan ng ICC dito, ang kanyang inaasahan na yung proteksyon ng mga senador. At doon magkakaroon tayo ng controversial dito. Kasi hindi ko alam kung hanggang saan ang limitasyon ng Senado para sa pagkontrol ng kanilang mga membro. Ito ang aking naalaala. Noon pong panahon ng Cory administration, si Director Lim, retired Director at General Lim ng NBI, siya yung nag-issue ng warrant, siya yung nagpatupad ng warrant of arrest para kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Noong mga panahong yon, si Enrile ay incumbent senador. Pero merong warrant of arrest ang NBI, hinuli si Enrile kahit na ito ay incumbent senador. Natakot nga nun si ERAP, in-escort na ERAP papunta ng NBI dahil para mabigyan ng proteksyon si Enrile. At hindi nagkaroon ng proteksyon ang Senado para kay Enrile. Hindi nabigyan ng proteksyon ng Senado ng mga panahong yon si Enrile para hindi maaresto ng NBI. Ngayon, ang dating ganito. Kung pulisman ang aaresto o Interpol, anong authority ng Senado para pigilan yan? Ayan para alam nyo, kung yung mga gunita nung panahon ng mga madalas nagkakaroon ng kudita laban kay dating Pangulong Cory Aquino, doon ay Senador Enrile, siya yung kinasuhan ng rebellion ng Department of Justice at nagkaroon ng warrant kaya hinuli siya ng NBI. Pero walang nagawa ang mga senador. Talagang ipina-arresto nila. Doon pa inaresto ng NBI sa session hall ng Senado. Doon sa may Burgos Street, sa may executive building. Doon ginawa yon. Doon po yon. So ngayon, ang tanong ito,
anong proteksyon at anong batas ang pwedeng pagbasihan ng Senado kung kanilang poproteksyonan si Senador Bato de la Rosa. Kasi ang sinasabi ngayon ni de la Rosa, sa Senado lang siya aasa na siya bigyan ng proteksyon sa oras na dumating ang panahon na siya ay aarestuhin dahil sa kaso sa ICC. May lumalala ito sitwasyon. So tulad ng sinabi ko, mukhang nararamdaman ni Senador de la Rosa na baka magka-arestuhan niya dahil nga po dito sa malinaw ang sinabi ng pamahalaan, Justice Secretary Remulla, hindi nila kayang pigilan ang ICC. Sinabi rin ni Attorney Guevara, Solicitor General, hindi rin niya kayang pigilan. Pero hindi papayagan. Hindi daw papayagan at hindi makikipag-coordinate ang gobyernong Pilipinas. Pero hindi niya kayang pigilan ang ICC sa pag-iimbestiga at pag dumating ang halimbawa Interpol na siyang huhuli sa mga akusadong ito, hindi rin daw kayang pigilan niya ng gobyerno. Basta ang posisyon ng gobyerno until now, hindi sila makikipag-coordinate. Kaya talagang kung ikaw yung akusado rito sa kasong ito sa ICC, ay talagang mapapaisip ka rito. Ngayon, kung talaga hong papalag at hindi magpapa-arresto itong mga retired general at aktibong general, kung meron pa man, at maging ang dating Pangulong Duterte, dadami ang paghahanapan or hahanapin. Kasi pagka yan ay may warat at hindi nahuli, madadagdagan ang mga pinaghahanap ng batas o ng ating mga otoridad. So, ayan anong inyong masasabi dyan? Tama lang ba na si Bato de la Rosa ay hindi makipag-coordinate o hindi magpa-aresto sa Interpol, International Police? Or meron bang kakayanan at kapangyarihan ng Senadong pigilan ang mga otoridad ng ICC para hindi mahuli o hindi arestuhin si Bato? Si de la Rosa kasi iba dahil siya ay senador. Hindi katulad ng mga retired general, wala hong sapat na proteksyon yan. Hindi katulad ng elected senador, hindi ko alam kung anong magiging basihan dyan. Kasi mula nung sabihin ni Senador de la Rosa na umaasa siya sa Senado, hindi siya pababayaan. Wala naman hong statement ang Senado. Kahit na yung Senate President na abogado, si Escudero, wala siyang sinabi kung may legal bang basihan para pigilan nila ito. May karapatan ba sila na makialam sa isyong ito? Ayan po yung mga tanong. So, hihintay natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging posisyon, mga kaibigan, ng Senado. Kung kaya ba nilang proteksyonan ang isang senador kapag ito'y inaresto. Ayan. So, mukhang papalapit na ng papalapit itong controversial na ilang taon na pinag-uusapan, International Criminal Court. Kasi nga lumakas ang loob nila doon sa mga public hearings sa Kongreso, Committee on Human Rights, Committee on ano ba yung tawag doon? Public Order or Safety, at saka yung Committee on Illegal Drugs na mukhang naglabasan doon ng maraming mga isyong merong nagpapatunay na may human rights violation sa nakaraang gobyerno. So ano po ang inyong masasabi dyan? Okay? At malayang paghahayag, comment at reaksyon sa mga ganitong isyo. Abangan natin. Tayo naman po yung nakaabang lang sa kung ano ang mga pwedeng mangyari. After all, ang batas natin sa Pilipinas ang dapat mga ibabaw at ang ating ang paghahanap ng hustisya, karapatan ng lahat. Karapatan ng mga biktima na pamilya at karapatan din ng akusado na ipaglaban ang kanilang side. Pero kung nasa korte na usapin, court na ang bahala dyan. Good luck sa kanila kung paano mangyari dito. Inaabangan ito at pati international community nakaabang ko hanggang saan ang aabot etong usaping ito.